Dok, unahin po muna namin itanong sa inyo, ano ba itong super flu? Medyo nakakapanik yung pangalan na super flu eh. Ano po ba yan? Bakit po yan tinawag na super flu? So ito kasi isang variant no ng influenza A virus na isa sa mga nagiging dahilan ng flu natin. Sinasabi nating super flu kasi medyo mas maraming simptomas ang nararamdaman ng mga kababayan natin o ng mga tao na naapektuhan nitong super flu. Kadalasan ang pinakamalaking pagkakaiba ay yung pagtagal, no? Pagtagal nung infection. Kasi doon sa flu, ang flu kasi natin meron siyang influenza A, influenza B, no? Pero itong kumakalat na ito is more of influenza A na variant, mutation siya ng influenza A. So ang nakikita namin tumatagal siya ng on the average, no? Umaabot siya ng 7 araw. Pero may mga kababayan din tayo na higit pa sa 7 araw ang nararamdaman. And yung pagtagal nito ay dahil sa yung na-elicit to o dahil sa mga reaksyon ng katawan natin dahil doon sa infection na nakukuha natin na pwedeng mas patagalin pa niya ang mga simptomas mo at ito din ay nagdudulot ng mas maraming problema para sa mga tao na may comorbidities katulad ng mga lung diseases like asthma, COPD at saka yung mga sakit sa puso, no? Sila yung mga mas naaapektuhan ng super flu na ito. Mhm. Balikan ko lang yung una niyong sinabi na kasi mas matagal siya. So, ibig sabihin mas matagal siya than the regular, ano ba, duration po ng flu and sinasabi niyo rin po na medyo parang mas marami ba ang sintomas? Yes, actually parang hindi maraming sintomas kundi yung mas medyo matindi ang ubo na nararamdaman ng mga naapektuhan nitong super flu na ito. So mas masipon, tapos talagang ubo ng ubo, tapos nagtatagal nga kadalasan. Pinakamaiksi na yung 7 araw no? Marami pa nga mas higit pa sa 7 araw. And I think it's not dahil sa talagang epekto na siya nung infection, but ito ay reaction, part of the reaction ng katawan natin against the viral infection. Mhm. Pero ito po, Doc, ay parang influenza. So, yung mga symptoms, halimbawa fever, ano po ba yung ganun pa rin po ito? Yes, meron kang kadalasan sinisipon, tapos mamaya uubuhin, lalagnatin, sumasakit ang maaaring may kasamang sakit ng pangangatawan o ng mga kasukasuan, which is basically yung flu na nararamdaman natin, ano? Except na mas mabigat yung pag-ubo at mas baradong-barado ang ilong at yun, nagtatagal nga talaga ng 7 araw. Kasi ang normal na flu lang, kadalasan mga 3, 5 araw, tapos ka na, wala nang problema. Ito naman, tumatagal ng 7 araw, tapos higit pa. So, dahil nag-i-elicit ito ng mga reaction sa katawan natin, so medyo mabilis na namamaga ang daanan ng paghinga na nagiging sanhi ng kadalasan nagpapatingin na tayo sa doktor o kaya yung iba na-admit kasi nagkakaproblema na sila sa puso at saka sa kanilang mga underlying lung disease, inaatake na sila ng hika, inaatake sila ng COPD. Mhm. 'Pag, iniisip ko lang po compared halimbawa to COVID, ano pong pinagkaiba nila? Well, hindi siya kasing lala ng COVID kasi sa COVID, bukod sa naa-admit ka dahil sa yung inaatake ka rin sa hika mo o ng COPD mo o minsan nagkakaroon ka ng heart failure. Ang problem with COVID, talagang mas matindi yung pneumonia. No? Mhm. Nagkakaroon ka ng pneumonia na nagiging dahilan ng admission mo at yung ibang mga tao na may mga comorbidities
madala sa kanila, kakailanganin nila ng oxygen o kakailanganin nila na makabit sila sa isang respirator. And marami-rami din sa mga nagkaroon ng COVID na matitindi ay namatay, no? So ito ang big difference naman ng super flu sa COVID. Dahil so far, wala pa naman tayong nakita na super flu infection na Mhm. naging dahilan ng pagkamatay ng isang Pilipino. Dok, ito namang pagdating naman sa transmission, mas nakakahawa po ba ito? Well, doon sa mga pag-aaral, hindi naman siya yung highly contagious, pero contagious pa rin. So, 'pag sinabi kasi nating highly contagious, siguro ang isang tao na merong super flu, makakahawa yan ng mga 20 na nakatao, Mm, 'no? mm. Maaaring gano'n kabilis, 'no, ang pagkahawa at gano'n kadami. Ito naman hindi naman gano'n kalaki ang abilidad na makahawa, pero nakakahawa pa rin. Lalong-lalo na kung ikaw ay malapit doon sa tao na merong super flu. Hmm. Pero ito po ay, halimbawa iniuulat na ng DOH kasi parang 70 plus na po yung mga kaso dito kaya lang kasi lumalabas po 'yan 'pag nate-test po ano, baka posibleng mas marami pa yung meron nitong super flu at, gano'n po ba 'yon? Yes, kasi kailangan malaman din natin kung ang cause nung, infection ay influenza A ba 'yan, influenza B, 'no? Kung influenza A yung possibility na talagang super flu 'yan, then, malalaman ho natin, 'no? Lalo na kung mapapa-test natin yung gene type niya, 'no, Mm. yung DNA niya. So, malalaman natin. But, so far, I think kahit, naiisip na namin yung kaso ng super flu kapag medyo tumatagal ng talaga ang flu nung, isang tao at ito din ay nagiging dahilan ng mas matinding, sintomas na nararamdaman ng karamihan, lalong-lalo na yung may mga comorbid conditions. Mhm. Pero sa monitoring niyo po Dok, halimbawa, medyo may kakaiba po bang pagtaas ng kaso ng mga or dahil flu season naman po ito talaga na ituturing dito sa Pilipinas or kakaiba po ba ang, bilang nitong, flu cases natin at this point? Ang medyo mahirap lang kasi 'no, hindi rin lahat ng mga kaso ay napapa-examine namin para ma-identify namin kung ito ay super flu o hindi, 'no? So, 'yun yung isa sa mga nagiging problem natin. Kaya yung pag-identify ng kung ano ang nagiging dahilan ng, infection ng isang tao, yung respiratory illness natin, hindi natin agad-agad ma-identify. But, tinitignan na lang namin doon sa sintomas ng isang tao. Kasi marami talaga and we have to admit medyo marami ang mga tao na merong super flu. In fact, alam mo, 'di ba para dito sa na ito, sa usapan natin na ito, itong diskusyon na ito ay kailangang huminto ako sa aking pagtingin ng pasyente, 'no? Madami pa ang nakapila sa akin dahil halos lahat ng mga dumadating ngayon sa mga clinic namin ay ganito ang problema. And marami sa kanila, matagal na yung ubo, no? Mahigit 1 linggo, 2 linggo na, hindi pa rin nawawala. At kapag natitreat namin, ito ang mahirap, marami din sa mga ganyan, nag-uumpisa ng flu pagkatapos nagkakaroon ng superimposed bacterial infection. Kaya medyo na dodoble yung problema namin ngayon sa pag-treat ng mga respiratory illnesses na ito. Mhm. Napag-usapan na lang din natin yung mga sintomas at yung sinabi niyo may mga nagpapa-check-up sa inyo. Yun na nga, up to which point po na dapat magpa-check-up na po yung baka iniisip nila halimbawa ordinaryong ubo or ordinaryong lagnat lang po? Alam mo, pag ang ubo mo at ang iyong sipon ay tumatagal ng mahigit sa 5 araw, I suggest magpatingin na ho kayo. Huwag na ho kayong, atubali 'no, mag-atubili sa pagpapatingin kasi maaaring yung kung ano man ang meron kayo, maaaring ito po ay
ordinary flu lang or pwede pong super flu. But ang pinaka-importante kapag ikaw ay merong underlying respiratory problem katulad ng mga hikain, yung mga may chronic obstructive lung disease o Mm. kaya yung mga iba pang mga problema sa baga o kung ikaw ay may sakit sa puso, no? Kailangan magpatingin na ho kayo kasi ang problema talaga dito sa mga super flu na ito ay nagdudulot ng mga komplikasyon katulad ng heart failure, yung pagpalyan ng puso, no? So, imbis na yung flu lang ang ating iniisip, iisipin pa natin din yung problema sa puso, yun hong flu nagiging sanhi din ng pag-atake ng kanilang hika at saka ng kanilang COPD. So definitely kailangan ho ninyong pumunta na sa inyong mga respective na mga doctors, no, para sa ganon ay mabigyan kayo kaagad ng appropriate na treatment, hindi lang para doon sa respiratory illness ninyo kasi sometimes nga nagtutuloy-tuloy sa bacterial infection, so mabibigyan na rin kayo ng antibiotics kung kailangan at saka ng na maa-address din po yung mga underlying comorbid conditions ninyo. Doc, kanina pinag-usapan na natin yung mga symptoms, no? Yung at saka yung pagkakaiba nitong super flu doon sa regular flu or sa COVID. Ngayon naman po yung paano po ba ito ginagamot? Kasi nga sabi niyo minsan mas marami or mas intense yung symptoms or mas matagal yung ubo. Tas minsan nauuwi na sa bacteria. Ano po? Ano po ba ang ginagamot dito? Paano ginagamot? Well, of course, no, since this is a viral infection, hindi naman antibiotic ang sagot natin diyan, ano. So, ang pinaka ano diyan, meron naman ho tayong antiviral na pwedeng ibigay against flu. Yan po yung oseltamivir. Pero ang problem ho natin ngayon, napansin ko kapag ako ay prescribe niyan sa mga pasyente, maraming pasyente ang bumabalik nagtatanong na hindi sinasabi nila sa akin kung ano pa daw ang kapalit, no? Kasi wala silang masyadong makita. Parang nagkaubusan na, no? Sa mga drugstores. So, if that is the case, then ibig sabihin, wala ho tayong ibang gagawin kung hindi gamutin lang po yung yung kung ano mabigyan lang ho natin yung relief, yung sintomas, no? Like let us say yung ubo, kung madalas sa kanila medyo nahirapan din sa paglabas ng plema, so magbibigay lang ho kami ng pampaluwag ng paglabas ng plema para sa ganon ay hindi ma-encourage yung growth naman ng bacteria, no? Na pwedeng mangyari po pag ikaw ay may viral infection, lalo na kung ang viral infection ay nagtatagal. So, yan po yung no? So, reminder lang po, hindi porke may flu kayo, kayo po ay magte-take ng antibiotics. Hindi ho namin gusto yon kasi ito po ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ho tayo ng resistance, no? Mm. Sa mga antibiotics, no? Dahil ho sa sobrang paggamit natin ng mga antibiotics na hindi naman dapat. Okay? Pangalawa, kapag ikaw po ay nilalagnat, syempre kakailanganin mo na ng para sa lagnat, no? So mga paracetamol. Yan naman hindi naman tayo nagkakaubusan. Pwede na rin ng paracetamol kung sumasakit-sakit yung mga kasukasuan. Pero kapag medyo matagal-tagal na po, 5, 7 days, magpatingin na ho kayo kasi baka po hindi lang super flu ito or kahit po flu, no? Maaring hindi lang din flu ito kasi minsan talagang nagkakaroon na ho tayo ng bacterial infection din na isa sa mga nagiging problema, no? So, ito yung mga instances na mangangailangan na ho tayo ng antibiotics, no? Kung meron ka namang hika at ay atakihin ka o kaya COPD, then kakailanganin mo rin siguraduhin na meron ho gamot para doon sa hika mo at saka sa iyong COPD. Kung ikaw ay may sakit sa puso, then kakailanganin mo ng mga gamot para ma-address ho natin yung problema sa puso. Mm. Doc, nabasa ko kasi in terms of yung mga posibleng complications, nabasa ko sa US kasi may thousands na namatay dahil daw dito sa super flu. Paano po nauuwi sa ganong kagrabe itong super flu?
Maaaring kadalasan ho niyan ano, ang dahilan ng pagkamatay might be because of yung mga, parang komplikasyon na po 'no. Ang isa sa mga complications will be kung, mag-heart failure yung isang tao na may sakit sa puso. So, namamatay po yung tao hindi dahil talaga doon sa super flu, Mm. kung hindi dahil po doon sa problema sa puso. Kung ikaw, merong chronic obstructive lung disease o sakit o hika 'no, maaaring kung hindi ka masyadong nagpatingin, maaaring lumala masyado yung hika mo at saka yung COPD mo. So yun actually mamamatay ka doon. And then the other thing, baka nga po hindi lang flu yan, kung hindi bacterial infection na. So dito 'pag bacterial infection kailangan ng antibiotics 'no. So kung ang bacterial infection kung matagal ka bago ka nagpatingin tapos hindi nagamot kaagad yung bacterial infection na yan, then maaaring magkaroon ka nung tinatawag naming sepsis, kumalat po yung infection sa buong katawan na siyang pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Mm. Dok, kanina binanggit niyo na talagang, dapat sobrang ingat yung mga may comorbidities, mga seniors. How about sa kids? Kasi baka mamaya, 'di ba, hindi nakakapagsalita yung mga bata, ano? Ano po ang dapat tignan ng mga magulang sa mga bata? Sa mga bata 'no, ganyan din po, ang mahirap talaga malaman, ma-separate ano, kung ito ay regular flu o kung ito ay super flu 'no. So, ang simptomas kasi parehas na parehas. Medyo nagtatagal lang, dito sa super flu ang napansin ko, mas medyo matindi yung pag-ubo 'no. So, yun ang pinaka main difference, saka yung talagang baradong-barado minsan talaga ang ilong. So, kailangan, ah 'pag may ganyan na ho, may parang flu ang inyong mga anak o kahit sino man sa bahay, siguro mas maganda na ho talaga na magpatingin sa isang doktor. Dalhin niyo na ho sa doktor, lalong-lalo na kung nagtatagal ng mahigit sa 5 araw. Para sa ganoon, kung ano man ang meron pang ibang problema ay ma-address na po yung mga problema na yan para hindi na ho lumala at maging dahilan ng mas matagalan na gamutan o Mm. pagka-admit sa ospital o pagkamatay ng isang tao. Doc, punta naman tayo do'n sa prevention ano, nitong sakit na ito. Unahin ko lang yung sa vaccine, yung mga nagpa-flu vaccine, effective pa po ba 'yan? Puwede pa po bang magpa-vaccine at this time or hintayin na lang yung bagong cycle po ng, flu vaccine? Okay, actually ang requirement ho talaga ay kailangan na ang bakuna ho natin sa flu ay ginagawa ho natin kada taon, okay? Yun hong nakita ho sa pag-aaral, effective pa naman po yung flu vaccine na yung meron tayo last year. Unfortunately po, karamihan ho nung mga bakuna ng flu, against flu nung nakaraang taon, hindi na po nag-expire na po 'yan by November or December. Kaya ho, we discourage yung pagpapabakuna. Hintayin na ho ninyo yung pagdating ng bagong batch ng, flu vaccine 'no. Kasi 'yan po yung puwedeng, magamit ho natin, for this year. So, kailangan magpabakuna na ho tayo. Ngayon, kung hindi ho kayo nakapagpabakuna, unfortunately, medyo mahirapan siguro kayong makakita ng bakuna na hindi pa ho expired by this time. So, kailangan you have to wait for the new batch which will be in March. Mm. Okay, sa March po. 'Pag ganyan po yung flu vaccine, kahit sino po ba puwede? Kahit mga seniors, kahit mga sobrang bata? Yes, actually po nire-recommend ho namin 'yan sa lahat 'no, yung flu vaccine kahit po yung mga bata, pero mas lalo na po yung mga batang-bata at mas lalo po para doon sa mga seniors 'no, para po doon sa mga merong comorbidities, mas lalo ho naming nire-recommend 'yan. Pero kahit ho sa atin yung, edad, maski sa inyo 'no, na medyo hindi pa ho kayo nasa senior, maganda din hong magpakuha na kayo kasi para ho sa gano'n, kung magkaroon man ho kayo ng infection, hindi ho masyadong matindi yung magiging, dulot sa inyo. In fact, that's the very reason kung bakit ho may bakuna tayo against flu. Kasi ang iniiwas ho natin, hindi lamang yung magkaroon tayo ng infection, magkaroon tayo ng flu, kung hindi
para makaiwas ho tayo doon sa matinding epekto sa katawan ho natin, no? Para hindi ho tayo mas lalaki ang ating gastos at hindi rin po natin mararanasan yung mga komplikasyon na dulot ng flu. Yung iba na lang po, overall tips sa Doc, halimbawa for immune system, paano maka-avoid nito, may mga organic ba halimbawa na pwedeng inumin? Yes, ang unang-una 'no, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na kapag tayo may flu, apektado po ang buong katawan natin, ano. So, importante siguro kung kahit lalo na sa mga nagtatrabaho, kailangan we have to find time para magpahinga. Kasi kailangan natin bigyan ng pagkakataon ang katawan natin na maka-recover ho doon sa infection. So, yun ang number one. Kasi kapag hindi kayo nagpahinga, baka mag-relapse pa ho kayo. Imbis na pagaling na ho kayo, nagre-relapse ho kayo. So, lalong parang halos hindi na maalis-alis yung flu na yan, ano? Pwede kasi because of relapse. So, number one po yon. Number two, kailangan ho siguraduhin ho natin ng healthy lifestyle. Okay? Healthy lifestyle, walang sigarilyo, walang alak, matulog ho tayo ng maaga, ng sapat, no? Wag na ho tayo masyadong nagpupupuyat kasi bumabagsak ho ang ating immune system. And then, of course, kumain ho tayo ng masusustansya, mga healthy food, no? Hindi po puro junk, okay? At hindi puro processed food. Yun po ang pinaka importante. And then, of course, kung tayo po mismo ang merong ubo, mas maganda pong tayo po ay magsuot ng mask. Para naman ho sa ganoon, hindi ho tayo makahawa. No? Dapat ho mag-umpisa ho tayo na intindihin naman ho natin ang kapwa natin. Kasi kawawa naman po yung kasamahan natin sa bahay o yung mga kasamahan natin sa trabaho kung tayo po ay magkakalat ng infection, no? Mhm. So, I think kailangan maging considerate tayo. Pinakahuli sa lahat, the most effective way ng pag-prevent ng flu ay pagpapabakuna. So I will recommend po, wag niyong kalimutan, every year kailangan ho nagpapabakuna tayo. Ang best start ho ng ating bakuna will be sometime March, no? Pagdating ho ng susunod na batch of flu vaccines. Doc, ihabol ko na lang halimbawa dahil nga parang flu season pa rin natin eh. Yung iba nakikita ko yung ano ba, dehumidifier, nagsi-steam, makakatulong po ba yung mga ganyan? Parehas din ho nung sinasabi namin nung COVID, hindi naman ho talaga masyadong makakatulong, no? Mm. So, wala ho tayong pag-aaral na magsasabi na talagang makakatulong. Mm. Pero kung you will for your peace of mind, meron naman ho kayong humidifier dyan o kaya may purifier ho kayo, then might as well use it. But if you're going to ask us, hindi ho talaga, wala hong pag-aaral na magsasabi ho o magpapakita na makakatulong ho sa atin. The best pa rin po ay ang bakuna at ang pangalawa po yung mask. Yung ano po, yung pag-inom po ba ng malamig na tubig, may effect po ba yan? Or dapat iwasan? Or malalamig na anything? Oo. Siyempre depende po 'yan sa kung ano ang, pasyente 'no, kasi ang napapansin ho namin yung mga hikain, yung mga may COPD, mas madali ho silang maapektuhan kapag umiinom ho sila ng masyadong malalamig. Dahil siguro malamig na ho ang panahon natin, pagkatapos iinom pa ho tayo ng malamig na tubig, so sa pag-inom natin ng malamig na tubig, parang ano ho yung hangin 'no, na napapasok ko natin doon sa bagat, masyadong malamig din. Mm. So, ito pong malamig na ito, itong cold air na to can encourage bacterial growth. Yun ho yung napapakita sa mga pag-aaral. And therefore, mas prone ho tayo or at higher risk tayo na magkaroon ng bacterial infection. Questions po from our viewers and listeners. Si Lani ho, actually, napag-usapan na natin itong tungkol sa vaccine. Si Mark Mendez, meron daw po bang superfood na pwedeng panglaban sa mga sakit tulad ng super flu? Wala, Oo, wala oo. pong superfood, no? Pero ang pinaka the best ko talaga, kain ho tayo ng mga gulay, prutas, no? Pero syempre, hindi po ako magsasabi ng marami kasi kailangan po everything has to be in moderation. Mm.
Si Laila Santos, sabi niya, kami po sa pamilya, ginagawa namin lahat, kumakain ng maayos, nagwa-vitamins, pero ang dali namin madapuan ng ubo at sipon. Nasa lahi po ba yan? May ganun ba? Ay, Doc? Sorry. Yes, Narinig niyo po yung question. Sabi niya parang kung nasa lahi daw ba na madali silang mahawahan ng sakit. Actually, wala po yan sa lahi. Na ano po yan? Mm. Pasensya na, yung Okay anak lang ko. po, oo. Yung question po, Doc, oo. Yes, wala yan sa lahi, no? Nandoon yan sa makeup ng ano mo, ng katawan mo. Kung ikaw yung medyo mahina, then talagang may tendency ka na mas mabilis kang mahawa. So ang mga madaling mas mahawa, syempre yung mga may pre-existing lung disease. So ito po yung mga hikain, yung may mga COPD, yung may mga bronchiectasis, yung mga may cancer, sila po yung madaling mahawa. Kaya kung ikaw yung tao na merong ganitong mga sakit, no, kailangan siguraduhin mo maproteksyonan ka agad yung iyong mga sarili. Etong si Michael de la Cruz, last question na ito, binanggit nyo na rin naman po ito. Sabi niya, may kinalaman ba ang hypertension sa superflu? At risk po ba ako? Pakiulit na lang po yung sinasabi nyo na yung mga may comorbidity po, Doc. Yes, yung may comorbidities, sila yung pag nagkaroon sila ng mga infections katulad nito, lalo na itong superflu, ang nakita namin, sila yung mga at higher risk na ma-ospital dahil either mas tumataas yung blood pressure nila or worse, no, kung medyo malaki ang puso nila, medyo nangihina, pumapalya ang puso. So, ito yung pagpalya sa puso ang nagiging dahilan ng admission nila sa ospital. But ang nagtitrigger ng admission na yon ay yung pagkakaroon nila ng superflu. Kaya mas talagang pinag-iingat natin yung mga may comorbid condition. Kasama ho dyan ang mga may sakit sa puso. Ang may sakit sa puso, sila po yung mga dating may atake sa puso, yung may mga hypertensive, atherosclerotic cardiovascular disease, no? Sila po yon. Yung mga may sakit sa valvula ng kanilang mga puso, yung may mga problema sa valvula. So, ito po yung mga tao na most likely na magkakaroon ng problema kapag sila po ang magkaroon ng superflu infection. Okay. Marami pong salamat. Ang dami nating natutunan mula kay Dr. Maricar Limpin, pulmonologist po at dating presidente ng Philippine College of Physicians. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.